po nakikita ang hinaharap sa farm sa loob ng susunod na 5 taon? In more 5 years siguro, only heaven knows sa aming farm. Pero for me, meron kami ngayong bagong resort na Hakno and Farm. Palaki ng palaki ang Nardos. Napakadaming plano. Siguro kung sa plano lang mas mataas pa sa akin yung plano ko. Sa farm, sa mga empleyado ko. Lagi ko naman talagang sinasabi rin sa kanila na ang Nardos Farm is yours. Kung yan, bibigyan mo ng pansin at bibigyan mo ng kabuluhan, hindi ka pababayaan kung ano man ang marating mo natin. Kasi para sa akin kasi, I done myself. Kung itong mga manok na to, ang mga farm na to, is for my personal, what to call that, happiness. Talagang, kung baga passion yung pagkakaroon ng mga manok na masasabi mo sa'yo. So in the next 5 years, kung bibigyan pa tayo ng Diyos ng ganun kahabang buhay, sana, inshallah, na magkaroon tayo ng ganun makarating pa tayo doon. Sana tayo, ang aking taimting na panalangin, sana to mga tao ko, kami pa rin magsasama. Wala sanang mahiwalay. Sabi ko nga sa kanila, ano na yan? Laging yung tandaan na kung ano man ang itinayo ng Nardos is not a part you own it. Hindi mo yan parte sa buhay mo, kag-aari mo yan. At yan naman din ang pinaparamdam ko sa kanila. Lagi kong sinasabi sa kanila, magtrabaho kayo ng parang pag-aari ng Nardos. And then in the next 5 years siguro, sana even bigger and bigger to the grace of our God. Hopefully. For the last question naman po, mayroon po ba kayong special na project or innovation na kasalukuyan na pinag-plan niyo po para dito sa Nardos Farm? Ito kasi magiging breeding na to, itong farm na to. Magiging breeding section na lang to kasi bundok. So maganda rito, mangitlog ang mga manok. Yung mga aming conditioning doon sa kabila. Sa baryo malapit sa bayan. Sa San Isidro. San Isidro ba yun? San Pedro. Mayroon kami doon almost ganito rin kalaki. Magagawin naming holding training facilities ng mga manok. So dalawa na yung farm namin ngayon. Hopefully itong lugar na to magiging breeding section na lang ng aming farm. At still on construction, ongoing. Talagang sinisilip natin ang mga bagay-bagay para pag natapos ang resort farm doon ay maayos at magamit rin ng mga staff. And follow-up question lang, boss. As a leader or boss po sa mga staff, sa mga empleyado, ano naman po yung pinakamasasabi niyo sa kanila? Yung pagdidisiplina and pag-handle po ng mga staff, paano niyo po ito nagagawa? Yun doon ako may higpit. Kilala ako ng mga staff na pagdating sa trabaho talaga, you need to work. Kasi that's a cream of crop eh. Sa trabaho tayo kumakain, sa trabaho tayo nagkakapera. Lagi kong sinasabi sa nila na kung hindi tayo madidisiplina in terms of work, talagang walang mangyayari sa atin. Napakalaking bagay yung magkaroon tayo ng intention to grow. Kasi kung ikaw trabahador lang, lagi kong sinasabi sa kanila, magkaroon kayo ng intention kasi ang Nardos lumalaki ng lumalaki.
kung kayo ang level ninyo na ganito lang, ngayong 2026, mag-level up kayo. Kasi, ang dami na nating property. May building pa tayo, nakatenga lang sa sino magmamanage ng kundi rin mga staff. At I'm very thankful na ang mga staff ko ay masunurin, mababait. Kahit paminsan-minsan, sumasakit yung ulo ko, pero wala naman kasing perfect. Walang perfect na tao. Nasasabihin mo, I'm a perfect. Hindi pwede yun. Ang mga staff may strong yan at may weakness. Huwag mo lang titignan ang weakness mo yun. Yung strong nila, i-motivate mo para lalo silang maging strong. At yun naman, para rin sa kung purpose sa buhay nila. Pagdating ng time na meron silang dumating na malalaking opportunities, they are strong to stand. At na-train sila sa mga ito. Salamat. Passion at dedication niyo po sa Nardos Farm at nakaka-inspire po talaga ang inyong leadership. And that's a wrap for our interview series here at Nardos Farm with Boss Donner. Pag nagustuhan mo ang aming video, don't forget to comment down there at piliin ninyo kung anong gusto nyong video na aming susunod. And don't forget to like, subscribe, and follow para sa susunod naming video mag-enjoy kayo. Bye-bye!